Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. At syempre sa buong Pilipinas dyan and all Asian countries. At kung saan ka mga bahagi ng ating mundo, ay hayaan nyo muna akong batiin kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night sa mga matutulog na. At hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating All About G, the Green Girl, Cutie Patuti Iguana, Monday edition na daily vlogs. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkikinig at siyempre sa inyong pagtambay at siyempre sa walang humpay na suporta. O, diba? Kasi araw-araw tayo nagkikita-kita dito at araw-araw kayong di nagsasawa sa akin at sa ating G. Ayan, so kakatapos lang natin kagabi ng ating 5th Bahay Kulitan Premier Marathon at maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-premiere, sa mga nag-support at lalo na po sa mga kasamahan kong nag-host at hindi po naging successful dahil po kung wala po kayo at sa ating mga kasamahan na nakipag-jamming at nakipag-collab at syempre nakipag-kantahan. Ayan. Sa mga kasamahan natin at sa mga kaibigan natin na ayun, sumama sa atin at sa inyong mga friends, sa mga bagong friends natin na meet kahapon, kagabi. Ayan, so ikalima pa lang nating Premier Marathon at marami pa yan. Dahil every Tuesday, Thursday, and Sunday po ang ating Premier Marathon dito po sa Bahay Kulitan. Ang bahay kung saan ay bawal ang engot, kundi dapat kulit lang. Kulitang tama lang at walang below the belt. Diba mga masters? So ito buhay pa po yung ating baka sabihin nyo, wala na po. Nandyan po siya sa diyan po siya sa baba. Ayun, di ba? Diyan pa po siya sa baba. At hindi pa po siya, at pa po siya, healthy po siya. So, ito yung ating G. Ay very, very active na naman ang ating G. At syempre, meron siyang pagkain dyan. Ang ating G, super, super active. Ayan. So, patuloy tayo sa ating lectures. Kasi po yun naman ang ating adhikain. Alright, so kamusta pa pala yung anyong Father's Day celebration kahapon, diba? Kami po ay doon kami sa bahay ni Papa Danny at yung kapatid ng daddy ko. At kami po ay nag-barbecue at enjoy lang po. Usap-usap lang kami doon. Kasama yung aking mga uncles, aunties, at syempre mga pinsan kong nandito sa El Paso. Yan. So, ito po mga masters and mga ka-G, ating health lecture kahapon, 3 araw na yata tayo nag-lecture, no? So, syempre, pag kumakain po tayo, kailangan nating ma-absorb yung pagkain. Kasi po yan ang ating kailangan. The reason why na kumakain tayo is hindi po para tumaba. Hindi basta-basta or hindi po yan eventually ikaw ay tataba kasi depende po yun sa metabolism mo. At syempre, ang metabolism mo ay depende rin yan sa mga organs mo, lalo na po yung thyroid. O, diba? Ang thyroid natin ay importante po sa metabolism po yan. At syempre sa ating galawan ng ating digestive tract, ng ating digestive system, at ang brain po natin. O, diba, ang ating utak ay malaki din ang influensya para sa metabolism natin. So, paano po ba? Kasi nung bata pa tayo, hanggang lumaki tayo, ay may chance po yan na iiba po ang structure ng ating cells, ng ating organs. Dahil po ay habang po tayo ay tumatanda at lumalaki, ay syempre, nare-repair din po ang mga damage ng mga cells. So, di ba? Kumbaga, meron tayong tinatawag na repair, cellular repair.
So, kahit na meron tayong mga tinatawag na familial diseases or hereditary na mga sakit, tandaan po natin na pwede po yan ayusin, pwede pa yan maayos habang po tayo ay tumatanda. So pagkalabas mo sa mundo, siyempre kung ano po yung mga genes na nandyan sa ating parents, ay maano natin yan, ma-inherit po natin yan. Pero tandaan po natin na kumakain na tayo at meron tayong habang tayo lumalaki at tumatanda, may mga sarili tayong options, may mga sarili tayong routine. So pag sinabi natin may sarili tayong routines, ay kung ano po yung sanayan ng inyong katawan o ano po yung binibigay mo sa katawan mo, ay siya rin po ang siya rin po yung mga tinatawag na improvements. Ang mangyayari, it's either mag-improve ka or lalala ka. Tandaan din natin ha, mga masters at mga ka-G. Most of the time, dahil po ay isa lang tayo, nakatira tayo sa bahay, sa tahanan ng ating parents. Nung bata pa tayo, di ba? Nakasalalay lang po tayo sa mga linuluto ng ating parents, ng ating mga lola. Kasanayan lang nasasanay tayo sa mga routines po nila kasi syempre yun yung kinakisnan natin. So, tandaan nyo, kung halimbawa, kayo po ay, yung lola mo ay mahilig kumain ng ganito, mahilig magluto ng ganito. Di ba? Meron kayo specific na tinatawag na home meal or ang pagkain na paboritong ihanda sa mesa nyo. Comfort home, comfort meal, tawag dyan. Diba? So, pag meron kayong comfort meal, syempre, yan po ang kinagisnan nyo. Yan din po ang paborito ng nanay nyo. Kasi yan din yung pinakain ng lola mo. Or yan din yung paborito ng kapatid mo, ng tatay mo. Or, natural, magiging paborito mo rin. Yan. No choice. Kasi yan palagi yung linuluto at inahanda sa inyong mesa. O, di ba? O, pag lumaki ka na at meron ka ng sariling pamilya, hinahanap-hanap mo na yun. At dahil po ay nagustuhan mo yun, yan din yung iyong ang lulutuin at i-introduce sa bago mong pamilya. O, diba? Now, ang iyong pasawa o yung iyong partner, ang inyong mga anak, ang mga biyenan nyo, kung okay kayo sa mga biyenan nyo, ay hindi mo lulutuan mo rin yung inyong mga pamilya hanggang sa magiging magustuhan nila yan at hahanap-hanapin nila yan, lalo na kung mas magaling ka pa lumuto o mas ginalingan mo ang paggawa. O, diba mga masters at mga ka-G? So, ibig sabihin, ay passed from one generation to another generation, ay kung yan ang kinagisnan nyo, ay may malaking possibility na kung ano po yung mga bad effects or good benefits ng pagkain na yun, and hindi po tayo specific sa pagkain, pwede din sa lifestyle. Halimbawa, ay kayo po ay palaging nagpupuyat kasi po halimbawa, lahat po kayo nanonood ng balita hanggang alauna or nanonood kayo ng TV or movies hanggang alauna, 2:00 ng umaga. Ayun ang kinagisnan mo. Hanggang sa lumaki at tumanda ka, yun ang ginagawa nyo. 1 to 2, ay kayo po ay nanonood pa rin ng TV hanggang sa meron ka ng pamilya at sinusunod mo yan ng routine. Kasi syempre, hindi ka rin makatulog kasi yun yung oras na gising ka nung bata ka pa. Or pwede rin na mahilig ka sa mga halimbawa, yung tatay ay nagsisigarilyo. Malaki din yung possibility na magnaniligarilyo ka rin kasi po ay yun ang nakita mo, nakala mo po ay tama. Or pwede rin manginginom. Palaging umiinom ng mga hard drinks or beer or alcoholic beverages.
Or drugs, pwede rin drugs, di ba? O, kasi hindi na, nung bata ka, halimbawa, nakita mo yung inyong mga pamilya na gumagamit, o, di ba? So, malaki ang possibility na maging curious ka or ma-introduce sa'yo, na magiging bahagi yan ng routine mo at magiging bahagi rin yan ng routine ng iba, members ng iyong pamilya, pag ikaw po ay nag-introduce sa kanila. So, yung tawag natin dyan is lifestyle. Di ba? So, meron tayong nutrition and lifestyle and routine. Yan po ang malaking mga factors kung bakit po tayo ay tinatahi-tahi natin yung mga sakit or na mamana po natin yung mga sakit ng ating mga relatives at napapasa natin sa ating next generation or next in kin. Unfortunately, sa akala po natin ay yan na po, wala tayong choice. Diabetes, high blood pressure, cancer, yun na, ay wala tayong choice dahil po ay na-inherit po natin yan or namana po natin yan sa ating mga magulang. For your information, mga masters and mga ka-G, pwede po yan maayos. Dahil pag nung bata ka pa, kung kung okay yung iyong lifestyle, yung pagkain, ng nutrition mo, at ang iyong rest, yung sleep mo, ay malaki ang chance na mapapalitan po at maayos ang sirang genes at sirang cells natin. Kaya po ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero syempre, matanda ka na, may edad ka na, medyo mahirap-hirap na yun. Pero kailangan, pwede pa rin pong ayusin yan. Sundin nyo lang po yung mga tinuturo ko. Okay? Mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. At hanggang 12 minutes lang tayo, ha? Sige, maraming salamat ulit sa inyong love and support. This is your Master Worm and ating G, the Green Girly Kitty Patutigwana. God is great. Yahoo!